Bakit maraming gulat na nakapag-video si Vitaly sa loob ng kulungan? Hindi pa ba normal yun sa Pilipinas? Mga politiko tsaka mga artista dito sa atin kapag nakukulong tapos binibisita, makikita mo may mga sofa, may sariling kwarto, may TV, cellphone pa kaya. Alam mo yun, kapag mayaman ka, hindi ka nakakulong doon sa mga punuan eh. Nakakulong ka sa parang kondo. Ang daming pera niya ni Vitaly, panigurado merong pulis na bantay dyan sa loob na yumaman dahil kay Vitaly. I mean, open secret naman na din yan sa atin. Nakaramihan nga sa mga bantay na pulis nga doon sa mga kulungan nga dito sa atin. Karamihan, wala naman silang pakialam eh. Basta't meron kang iaabot sa kanila, pikit matangan nilang tatanggapin yan kahit nga maraming illegal na nangyayari nga doon sa loob. Panigurado sasabihin ng iba dyan, hindi naman yan kasalanan ng mga pulis na nagbabantay sa loob eh. Ano yun? Dumating si Doctor Strange tapos gumawa ng portal tapos nilusot niya yung mga furniture tsaka mga gadgets doon sa loob ng selda. Ano yun? Siyempre, hindi naman nangyari yun. Mga gamit na napasok sa loob ng kulungan na yan, dumaan sa kanila yan and pinayagan nila. Kaya nga nakakatawa silang tignan kapag ka nagkakaroon ng inspeksyon tapos sinasabi nila, bakit ang daming cellphone? Bakit may mga TV dito? Ba't kayo nagtataka? Kayo rin nagpasok niyan. Ito ka lang talaga makakakita sa Pilipinas ng harap-harapan na special treatment, lalo na kapag mayaman ka, artista, or politiko ka. As long as may pera ka, gagaan yung buhay mo doon sa loob. Hindi katulad sa ibang bansa na literal na pantay-pantay sila eh. Si isang lugar natutulog, si isang lugar kumakain, walang special treatment. Pero dito, yung mga pulis, takot sila sa mga mayayaman, tsaka mga politikong trapo din eh. Again, yung mga gamit na yan, lahat yan, dumaan sa entrance. And sino bang nagbabantay sa entrance? Yung mga pulis din, di ba? So ayun, case solved, di ba? Yung mga pulis talaga yung may kasalanan dito. Ang nakakatawa pang isipin sa mga ganito, parang hirap na hirap sila mag-imbestiga eh. Ano kaya nila ito napasok? Saan kaya ito galing? Ha? I-check lang nila yung CCTV doon kung meron man. Panigurado, makikita naman nila agad sa paano napasok yung mga gamit na yun eh. Kabali kung cellphone lang yung napupuslit sa loob eh. Pero yung mga sofa, mga TV, tsaka mga laptop, anong klaseng security training yung pinagdaanan ng mga pulis na bantay dito? Ano yan, mga gwardiya sa mall na sinusundot lang yung bag? Nakakatawa na lang din talaga yung mga kulungan dito sa atin kasi nga obvious naman na wala talagang kwenta yung mga bantay eh. Oo, sige, napapanatili nila silang nasa loob ng kulungan, pero yung mga pinapasok ng mga kontrabando, hindi naman nila napipigilan eh. Sadly, most of the time nga, tumatanggap nga talaga sila ng abot and alam mo yon, takot sila doon sa mga korap nila mga kabaro. Nakakagalit yan kasi alam mo yon, yung bulok na sistema, mas lalo lang kumakalat kasi nga, ayun na yung nagiging normal eh. Siguro ang madaling solusyon dito, weekly or monthly surprise inspection. So alam mo yon, kung meron man sila makita mga kontrabando or mga cellphones, mga gadgets or basta hindi dapat nasa loob ng kulungan, dapat makulong or maparusahan din yung mga pulis or yung mismong hepe nung kulungan na yon. Ako nga lang dapat tanggal agad or ikulong din sila eh. Alam mo yon, hinahayaan nilang gumawa ng illegal yung mga presong nasa loob na binabantayan nila dapat. Dapat yung mga pulis na gumagawa nga ng mga illegal, dapat tanggal agad yan eh. Kasi kadalasan ang nangyayari, nililipat lang nila ng presinto. So ang nangyayari, yung kabulukan nila, nadadala lang nila doon sa bagong presinto nila kung saan ayun naman yung nabubulok. Alam mo yun, kapag yung pulis talagang nahatulan na may ginawang masama, dapat tanggal agad, hindi suspension, hindi ililipat ang presinto, as in, tanggal agad. Kung papansinin mo, walang pagbabago tsaka walang pakialam yung mga pulis kapag nare-raid nga nila yung mga kulungan, tapos may nakikita silang wala dapat doon sa kulungan, kasi nga, hindi rin sila napaparusahan eh. Nakakatawa pa dyan, proud pa silang nahuli nila, nasasabihin nila, ang galing natin, nahuli natin, or nakuha natin yung mga cellphones and TV doon sa loob. Sa akin naman, anong magaling doon? Kayo din nagpasok niyan eh. Nakakabwisit lang talaga tapos maririnig mo na tinanggal na po namin yung mga pulis na ito tapos malalaman mo nilipat lang sa probinsya ganon na ang stupid. Kasi kung ginawa nila yan dyan tapos nilipat mo lang ng istasyon, edi gagawin niya din yan sa ibang lugar. Concerning lang kasi talaga niya na kung yung simpleng batas pa lang na bawal nga magpasok ng kahit ano nga doon sa kulungan, hindi na nasusunod, paano pa kaya yung mas mga malalaking batas? Stupid lang talaga ng police system nga dito sa Pilipinas na imbes na parusahan nga yung mga pulis na gumagawa nga ng masama, imbes na tanggalin nga sa serbisyo, nililipat or sinususpindi lang nila na dapat hindi eh. Kasi nga, masyadong importante yung trabaho nila para hindi nila gawin ang tama. Alam mo yun, bibigyan sila ng beng-beng tapos malalaman mo ng mga trapo and mukhang pera din pala tong mga to. Di wala din,
yung mismong dapat nagpoprotekta pa, sila pa yung puno ng mga basura. No, baka may magsabi dyan na, nakakulong pa rin naman sila eh. Ano ba yung TV tsaka cellphone, di ba? It's not the point. Ang point dito, yung mga batas na nakalagay nga in the first place, hindi nga sinusunod o nire-respeto ng mga taong ayun yung trabaho talaga nila. Yun lang, rant lang kasi nakakaburyo na paulit-ulit sa balita eh. Huwag pa sila na parang hindi nila kasalanan na pasok yun in the first place. Na in the first place din, sino bang nagbabantay dyan? Kayo din eh. So alam mo yun, wala lang, nakakatawa lang.